Ice cream kayo dyan, ice cream kayo dyan, dyan, dyan. Kadugyutan ba ang pag-uusapan? Dito pa lang tapos na. Kaya thanks for watching at patulog ng mahimbing. Bye! Niko, paano ka ba ginawa? Ginamitan ka ba ng common sense o ipinutok na lang na parang boga? Isa ka bang pagkakamali o hindi sinasadya? Dalawa lang yan, wag ka nang maghanap pa ng iba. Debang ka pang nalalaman, paliligo nga hindi mo mahanapan ng paraan. Maliligo muna ako. Guys, in fairness naliligo naman daw siya. Tama naman naglalapag pa ng ebidensya. Ang problema, 500 milliliters lang kasya na. Ligong uwak, ligong pato, ligong ibon, ligong itik, ligong butiki, o ligong imbento ni Nico. Parang umihilang siya ng 2 beses tapos ibinuhos sa sarili. Ano yan, Nico? El Nino ba sa inyo? O baka naman naputulan ka na ng tubig dahil konti na lang ang revenue? O baka naman tamad lang talaga? Kasi kahit panunuklay man lang sana itinakwil mo na bago man lang sumampa sa harap ng camera. Tama naman siya. Dahil ang usapan ligo lang, di ba? Wala namang nagsasabing dapat may shampoo pa. Wala namang nagsasabing dapat may body wash o sabon, di ba? Yung toothbrush kasali ba? Same. Hindi naman yun sinabi. Basta ang usapan ligo lang tapos. Bakit ba kasi lagi niyong sinasabi na dapat maligo siya? Ayaw nga niya, wala tayong magagawa. Hindi naman natin kailangang ipagpilitan na sana man lang magmukhang presentable siya. Ewan ko ba kung bakit may mga taong nagtsatsagang manood pa. Baka kasi katulad siya ng kanyang mga tagahanga. Lahat sila'y dugyot kaya napagtsatsagahan siya. Muntikan ko nang maibuga ang kape ko kaninang umaga nang magturo ang P6 teacher tungkol sa common sense. Sablay na sablay ang loko. Teacher ba ang ganito? Biruin mo yung bobong teacher Mark na yun. Sabi ba naman ganun? Ginamitan niya lang daw ng common sense. Common sense. Kaya alam niyang maasim ako. Guys, ginamitan niya ng common sense. Ginamitan niya ng common sense. Ano ba yung common sense? Mata, ilong, bibig, tenga, pandama, skin. Hindi tayo teacher pero sige, magtuturo tayo ng isang teacher na may PRC license na 1 year of experience. Ano nga ba ang common sense? Simpleng Google. The ability to think and behave in a reasonable way and to make good decisions. Baka hindi maintindihan ng mga nasa kabila kasi high-polluting words na yan sa kanila. Kaya para sa gamunggong utak nila itagalog natin para mas maliwanag pa. Ang kakayahang mag-isip at kumilos sa makatwirang paraan at gumawa ng mabuting desisyon. For example, para sa utak nila mag-sink in, yun ay kung meron. Meron pala. Gamunggo nga lang pala, di ba? Dapat kang magpatingin sa doktor kung talagang masakit na ang iyong binti. Common sense lang yan. Simple, di ba? Pero mahirap yan intindihin kung si Nico ang tatanungin. Bago pumutok ang Pasko. Sorry for the choice of word na putok, but you get what I meant. Common sense, di ba? May post siya na ganito. Merry Xmas. Ano ulam nyo? Ang bandot, no? Christmas na nga lang hindi pa matype ng kumpleto. May Pasko pala aloko, di ba atheist ang bano? Pero wait, there's more. Nilagay ba naman niya sa pagpipilian ay rice? Nico naman, kailan ba inuulam ang kanin ha? Baka naman may putahe na siyang naimbento. Ang uulamin niya, adobo rice, sinigang rice, sunny side up rice, fried rice, pinapaitan rice, inihaw na rice, pinakbet na rice o tinolang rice. Wala na bang nakukuha sa mga politiko? Naghihingalo na ba ang bank account mo? Yung kanin inuulam mo na? Ewan ko sa'yo, Nico. Napakasabaw talaga ng utak mo. Pero yung utak ni Nico pwede din namang ikumpara sa overcooked na kanin. Laging sunog. Ito pa, unang tingin ko palang sablay na. Yung parang magmukhang sosyal ang alam niyang pagkain pero men, sablay pa rin. Cordon bleu. Anong potahe yan, Nico? Sabi na nga talagang nag-iimbento. Cordon bleu yun, Nico. B-L-E-U. Hindi B-L-U-E, tanging. Baka naman kasi kagigising lang niya nung ni-type niya kayo naman masyadong mapanghusga.
Sa una, alam pa naman niya ang English ng manok. Pero sa pangalawa, naglag ang utak niya. Yung chicken hindi na niya nakuha kaya manok ang nilagay niya. Tagalog na, mas madali, di ba? Pero teka, hindi naman inuulam ang manok ah. Sa amin kasi kapag sinabi mong manok ang ulam mo, pagtatawanan ka. Ano ka? Parang mga nasa peryang kumakain ng buhay na manok. Ay, Nico, payaso ka talaga. Tsaka, sino ba sa inyo ang nag-uulam ng spaghetti? Sa tanan ng buhay ko, hindi pa ako nakakakita na nag-uulam ng spaghetti. Sorry kung may gumagawa niyan ha. Para sa akin kasi nakapagtataka lang talaga. Tapos may BBQ din. Ano yan? Bobong kriminal? Bad joke na naman. Tawa na kayo please. Kilitiin ang kilikili para matawa please. Ha, yet another bad joke. Hay, ang hirap magpatawa. Pero alam ko kay Chibi bentang-benta. Nangarap na si Shari ay mahulog sa kamandag niya. Kaya ba siya nagpataba para size magtugma? Pero sa kasamang palad di umano ay binasted siya. Nico naman, paliligo na nga lang hindi mo magawa. Tapos mangangarap ka pa na magkajowa. Alam ko na pala kung bakit mas madalas pa siyang mag-birthday kaysa maligo. Baka naman sensitive ang skin niya. Di ba ang mga aso hindi naman advisable ang palagi ang paliligo? Ang mga aso ay dapat lamang paliguan minsan sa 4 na linggo o kaya minsan sa bawat 6 na linggo. Kaya gets ko na. Naiintindihan ko na. Ang natitirang tanong na lang ngayon, Nico, are you a dog? Andito ka sa livestream, manood ka dito. Naghihintay sa kwento, content ng kaarmado. Subscribe and like sa video, hit the bell, i-share mo. Magdedebang ka dito in 5, 4, 3, 2. Nandito na si Nico, si Cadliver Bacamo. Iyakin at pabibo, takbo doon sa amo. Nandito na si Nico, pangalan na apelyido. Magdedebang kan dito, mauuna si Nico. Maliligo muna ako. Maliligo muna ako. Biruin mo yung bobong teacher mark na yun. Sabi ba naman ganun? Ginamitan niya lang daw ng common sense. Common sense. Kaya alam niyang maasim ako ha. Guys, ginamitan niya ng common sense. Ginamitan niya ng common sense. Ano ba yung common sense? Mata, ilong, bibig, tenga, pandama, skin.